isinugal ng Aurora Gaming sa gold. Best choice is Brody. Brody. Kesa Beatrix. Medyo kakanain ng Roger yung Bea sa lane, man. It's either Brody or Moskov. That will do. May chance yan. Ang advantage ng Moskov kasi, lalo na amin ng Roger, pag bawas yung Moskov, kahit may spare of misery siya, yung Lycan Pounce, pag dumikit na, wala na eh. Diba? Yun na yun, diretso na yun pag nakatalon. Granger. But it's Granger for Oheb. Yuzong ni Edward! Pili na lang. Yuzong, Lapu, Bene, Pakito, ang daming nakahain para kay Edward. Kumbaga si Edward ngayon ay nasa buffet. Kukuha na lang siya ng kung anong gusto niya. Mukhang Yuzong ang pinipilahan. Yuzong ang pinipilahan. Oh! Oy! Oy! Ay, Teresa. Okay, Teresa. So lumaban sila sa setup considering na nagbadanggatot yung Team Liquid. Same strategy sila. So, you have the pseudo tank or the backup setup, whatever happens dun sa Way of the Dragon ni Renny J. So, pwede pa rin itong maging same threat nung Arlott kanina, pero ang kaibahan ay walang mobility ang Terizla. Kasi yung Arlott kanina, he could reach the backline, he could do those tower dives without any worry dahil nga meron siyang pantakas. Pero yung Terizla, once nag-flicker, lalakarin niya na. Diba? Ang mapa. So, kailangan, sigurado magbabago din ang na onte kahit papaano ang setup dito ng Aurora Gaming, but the idea is there. Renny J and also Edward will be the one who will provide that setup and the space para mag-online etong kanilang Kimi. Kumbaga same formula nung nangyari kanina. If Renny J fails to deliver that Way of the Dragon, at least meron pa silang second layer of crowd control, which is an AoE one coming in from Edward with the Terizla. And for Team Liquid naman, it's gonna be Taro Sakamoto getting that Gatot Kacha. So, XP Badang for Sanford. So, teka lang, medyo mainit si Renny J! Ininap yung init niya para patayin si Sanchi! Grabe, sabi ko sa inyo, mainit talampakan yan eh. Di ba, nagtuloy-tuloy na nga. Hindi pa tayo nag-iinit sa pagbubukas ng game number 2 ay pinahandusay na kagad. Etong si Sanji, isa pa dyan pre, na-burn yung Purify doon. Diba nag-purify na siya, hindi pa siya nakatakas. And that's the prowess of that Show-Kimi mid lane duo from Aurora. Another aggression mula kay Renny J. Look at the damage against Gatot Kacha. Napilitang mag-revitalize si Daddy JP. Dalawang spell kaagad ang na-burn dito ng Aurora Gaming at hindi pa sila masyadong nagagasgasan. Remember, this is the type of body system play na ginawa din ng Team Liquid nung kalaban nila yung Maru. Mabilisan sa mid-cap tapos ikot sa XP, pero ang ginawa ng Aurora Gaming, they maintain the pressure into the mid lane. Even the roamer of Team Liquid is struggling right now. Kailangan ng hanapan ng maagap na solusyon ng Team Liquid ang ginagawa ni Renny J. Diba? Level 4 naman na si Chessman. Although hindi niya mapapatay si Renny J kung tatargetin niya. Kailangan maglumipat na o kailangan ng pag-transition ng Team Liquid sa isa pang rotation. And so far kasi di pa natin makita ngayon kasi paano sila mag-rotate kung uwi ng uwi si Daddy JP. Pinapauwi ng pinapauwi lagi ni Renny J tsaka ni Yue. Di Yue. And isa pa dyan yung Farsa ni Sanji. Diba, hinihintay niya maging available yung Purify bago siya lumapit doon sa mga minion wave. So he decided to help the XP para makahabol sa kanyang Feathered Earthstrike. Kaya lang nagsimula na rin ang Aurora sa pagkarne dito sa Turtle. Pilit na nagbibigay ng space doon, flicker out. Kaya lang nakuha pa rin ni Demon kahit ang Turtle. No choice ang Team Liquid kung hindi ibigay ang gusto ng Aurora. O teka, mahabol pa, sumusubok pa ang Aurora. Kahit makuha yung Turtle ay hindi pa kontento. Renny J is gonna go down. Gisano mula kay Chessman. Pero not enough yung damage. Renny J lang ang casualty. But then again, we're talking for Aurora. Hindi sila nakukontento sa isang panalo. Gusto nila lahat ng ways, lahat ng chances na makalamang ay magawa nila. Yeah. Hanggat lamang kasi gusto nila tuloy-tuloy. Diba? Pero kaibahan ng lineup ngayon ng Team Liquid. Sa lineup kanina, kung naka-Fred rin pa rin si Carl, patay na naman siya, pre. Kasi tinamaan siya ng lahat ng crowd control eh. Jet Kondo, then tumama yung Starlium Beam. Pero nakapag-shadow kill siya this time, kaya niya natakasan yung mga damage na binigay ng Kimi. May sipa tayo and flicker mula kay Renny J. Pero maling paa yung pinangsipa this time, kaya nakalayo pa rin doon si Oheb.
Oh, medyo mabilis ang reaction time na ni Oeb doon sa nakita natin. Imagine, flicker na yung ginawa ni Rene J. Medyo na late yung sipa. Ang nagamit niya yata kasi yung Jeet Kune Do tapos nag-cooldown. Oo, Kaya nag-cooldown, hindi siya nabitin. hindi siya naka Jeet Kune Do na pasok. Nag-flicker na lang sa nakita agad ni Oeb, napa-flicker, napakaganda nung reaction time ni Oheb doon. He was able to survive that possible possible gank na pwedeng Sakit. gawin ni Rene J at ng isang Doming Kite. And hindi kasi naka-purify itong si KL1. So kailangan niya talagang bilisan ang kanyang mga daliri para maka-flicker out. Mhm. Di niya hindi niya kailangan magtipid ng resources kasi nag-burn din ng flicker. Siguro panalo doon ang Aurora Gaming kung hindi nag-flicker si Rene J, tol. 'Di ba? Kasi mababurn yung flicker. Pwede nilang balikan ulit itong si Oheb once na available na ulit yung Way of the Dragon. Pero dahil nag-burn sila ng parehas na flicker, hindi na inulit ni Rene J yung kanilang attempt sa may gold. They went back into the turtle. Sumusugod nga lang ngayon ang kumpara ng Team Liquid. Umahabol, nandiyan yung face crack. Pero sa likod ay naipit si Sanji na lasunan pa. Sa harap naman, si Sanford na magiging casualty. 2-man down with Team Liquid. Kapalit ni Rene J. Yung turtle ay buhay pa rin. AOG mula kay Daddy JP. Demon Kite ay tumahi. Was able to take down in a triple once again from UA. It's an early triple kill for Yue. Kanina mid-game na nating nakita na mag-online yung Kimi niya, papoke-poke lang, pero ngayon siya na mismo yung lumilinis. Dito na nagbubunga yung early space and early advantage na binigay at tinulong sa kanya ni Rene J. Ngayon dahil na maaga siya naka 4-0, maaga na rin pwedeng ma-activate yung Sky Piercer at mas lalong mahihirapan ang Team Liquid sa mga susunod na pangyayari pag yun ang na-build dito ng isang Kimi. Naman si Rene J, yung zone niya talagang sa likod ng torre. Kaso di nga lang nila nabasag pa yung turret doon sa may top lane. So pwedeng balikan na lang ulit. Pero maghahanap na naman ng possible target. Rene J, Daddy JP yata ang gusto. Jeet Kune Do pero naton. At atras pabalik itong si Rene J. Unbreakable saves the day para dito kay Daddy JP. Mainit pa rin yung paa ni JP, mga kaibigan. And aside from the pressure is giving, yung vision. Di ba? Paano mo mapapatay yung Kimi kung alam niya lahat kung saan manggagaling ang attacker dito at ang mga damage dealers na meron ang Team Liquid at umatake na naman sa orange buff ang kupunan ng Aurora. Malalim si Edward na bakura na suntok and finally makikill doon ng Team Liquid. Hindi na umabot ang tulong na nanggaling kila Yue. Masyadong malalim yung naging pwesto doon pero low on HP. Itong si Carl TZ napigilan yung kanyang TP. Pero i-clear na lang niya yung minion wave sa baba. Ang ganda rin ang vision na pinaprovide ni Sanford. Alam niya kung saan manggagaling. But Rene J surveying the floor, trying to set up. Pero wala na ron si Carl TZ at hindi pa umuwi. Nakita muli yata ni Rene J at pwedeng setan. Tatalunan ba? Pero sa gitna, may ibang plano ang kupunan ng Aurora. May pressure na binubuo ang Team Liquid sa may gitna and that will delay the attempt of Rene J doon sa may sa may baba na abutin. Ito nga si Carl TZ. Nandun nakaantabay na yung Roger, di ba? Isang sipa, isang knock-up or Way of the Dragon lang with the Lycan Pounce. Talagang malilinis kaagad. Pero ang goal pala ay kuhanin na lang yung pagong. Tubok din naman ang Team Liquid na sumilip. Pero no sir, says Demon Kite. Hindi nyo masesecure o hindi nyo na ako mapipigilan na kunin yung objective. Lamang pa rin ang Aurora Gaming down 3.2 kay gold lead. At si Yue ay hindi pa rin nahahawakan ng Team Liquid. Yun yung problema ang kailangan nilang hanapan ng solusyon. And they know na yung Farsa, yung tanging pwedeng dumamage doon sa Kimi dahil nga sa range and artillery neto. Ang problema nga lang is aktibo pa sa aktibo. Di ko alam kung nakatatlong kape etong si Rene J. Tingnan mo naman! Napakalalim at si Edward kagad ang nakadikit para i-deny yung Farsa ni Sanji. Sasagot ng onte doon sila Daddy JP para itapo yung mga members ng Aurora. Pero lalaban si Shiba! With the Way of the Dragon! Huli balbo ng isa. Mga taas pa rin. Hindi! Nasa likuran ng galing si Holy Moly para makakuha ng kill. The Lycan Pounce clean up and Sanji falls down again. Naamoy yung dugo ni Chef Sanji. Yun yung mahalaga para sa Aurora na kahit di nila matapos yung kills, merong panghabol, may way para tapusin ang mission. But Edward flickers out! The safety timed
lumipat yung Ugi Shadow Kill doon sa grab. Grabe, kung ako yun, kanina ko pa napindot yung flicker, pre. Ako din eh, parang pagkabit pa lang, maker na ako eh. Grabe yun, yun na yung pwede para magpatuloy talaga yung ano dito ni Carl Easy rather. We have to set up into the mid lane. Sanji na naman ang naipit sa gitna dahil sa ataking ginawa ni Edward. Pero babalik din ang Team Liquid finally as well. The cleanup coming in mula sa Young Goat Chessman with his 4th kill. Nakakuha niya ang boy Demon Kite. That's the first time Demon Kite falls down sa laban. Slowly but surely, Team Liquid is just maintaining striking distance against Aurora Gaming. Kill 1, Daddy JP. Sa mid lane nakatutok, nandyan din si 40. Fist break, and a fist na pwede gawin ng AOG. Kaso nga lang sa loob ng Torre, kaya walang makasunod sa kanya. But here comes, holy moly! Nandyan yung like and pound, pero flicker out. Traction pulse mula kay Yue. Ayun na, para kunin ang buhay. No sir, buhay pa rin si Daddy JP sa pagkakataon with Edward being the casualty for Aurora. Holy moly! What's more with like and pounds? Siya pala yung sagot, pero may sagot din ang Cavalry as they will take the trade. Holy moly goes down. Same goes with the shutdown from Carl TZ. Pero ang major difference, wala yung jungler ng Team Liquid habang available yung Lord. Ang magdidelay ay etong si Sanford. Bibigyan niya ng espasyo at oras na makabalik si Young Goat. Sumusubok din naman ulit ang Team Liquid na kontrolin yung Lord Pit dahil din sa nakita na nila yung kakayahan nila, pero 1-1 from Daddy JP getting Demon Kite in the process. No juggler for Aurora. It's a go signal for Team Liquid to take this Lord. Kung gaano kaingay, kainit yung Lancelot kanina ni Demon Kite, hindi makabasag pinggan ngayon yung PDA niya dahil sa ginagawang control dito nila Daddy Penalty JP. zone! We have the penalty zone inside. Lord taken by Carl CC. Ready J. Mapapatumba doon ni Oheb. Nakadalawa pa nga sa kanyang mga bala. Gawin mo ng 3. Gawin mo ng maniac. Humandusay ang lahat ng miyembro ng Aurora. Bigla na lang natumba yung unofficial wipeout din na nakuha ng Team Liquid. Demon Kite alone. Nade-depensa, may Lord sa ibaba ang Cavalry. Torre sa gitna, nagiging target. May Holy Blessing pa naman sa middle lane. At mapapaputok, hindi na depensahan ng mabilis ni Demon Kite. That's why pwedeng tumulak ang Cavalry sa 3 lanes na meron. Nakita mo yung team fight kanina. Wala mang gas-gas lumabas. Etong si Oheb matapos makamanyak, nakapamewang habang bumabaril. Ganon kaganda yung binigay na setup sa kanya nila Daddy JP at ni Sanford. And it's paying now. Aurora Gaming, sila naman ang nasa defensive side. Kailangan naman sila na dumepensa ng maayos. Although they have the abilities to do so. Mataas yung AoE effect ng isang Kimi. Plus yung damage output din naman ng Roger is enough. But ang pwede nilang asahan na dito or pwedeng gawin ng Team Liquid dito ay teka lang, si Papa, si Kelvin walang kasunod na damage output. Nagkamali ng pasok ang Hitman na si Renny J. Ngayon 4 na lang ang depensa, but still the Lord is down naman ang mabilis for Aurora. Buhay pa din ang inhibitor turrets. Pero here comes round number 2 down middle lane. Ito yung target. Pumasok doon si Chessman sa likod. Inaabot si Dominic. But here comes Sanford and AOG! Parehas, walang nabakura na tatamaan doon ng Team Liquid. Pero sila yung lamang, ito na yung aso. Magwawala si Doming with like and pounds. Pero nailagan yon. Nakatakas pa rin si Sanford. Si Holy Moly ngayon ang hahabulin ng 4 na miyembro ng Team Liquid. The Cavalry pushing the members of Aurora back. Pero buhay pa din naman yung inhibitor turrets. Again, Renny J, umama na si Paton. Nandyan, hindi niya na Sun Pojit. Kung daw isn't enough, yung mga bala ng baril na tumatama mula kay Kill1 is enough to take down Renny J. No more Sanford, better airstrike gamit kay Sanji. Kaso, mapapatakbo lang din naman ng Aurora. Still na depensahan yung mga Torre. Chessman, papasok. Si Yue, tinamaan, lumipat sa mga minions. Ngayon, mag-aatrasan dahil ang Aurora naman ang hahabol sa Cavalry pa uwi. Pros pa rin sa depensa ng Aurora Gaming after everything no, na ginawa dito ng mga setups ng Cavalry ay nadepensahan pa rin nila yon. 2 beses pa nga namatay si Renny J. Pero ngayon, ang Aurora naman nga ang maghahabol. 20 seconds my lord na sa tingin ko pinipilit ng Aurora na paatrasin ang Team Liquid para sila naman ang makapwesto ng maaga doon sa Lord Pit. Yup.
They badly needed that position sa Lord Pit. Kinakailangan nilang mauna, particularly Renny J. Kailangan ng isang magandang sipa na magbumula kay Hitman. It's either Kielwan or even Chessman. Pero nakita siya agad, nagamit na yung sipa. Sa ngayon ang inahabol ng Cavalry. Alam nilang wala ng Way of the Dragon. Wala na rin flicker si Renny J. This is a go signal once more for the side of Team Liquid. Pero may way pa rin para ilaban ng Aurora Gaming itong Lord na to. Remember, this is a Lancelot. Holy moly with a split push. Phantom execution! The signature Torn Throws Retry. Demon Kite with the Lord. Papalag naman ngayon sa hero. Ang kupunan ng Cavalry. They got Demon Kite on the backside. Naka-free hit sa Feather Airstrike doon si Sanji. Nakuha ng mga members ng Aurora. Inuubos na lang ng Team Liquid ng Aurora pero nakalusot. Si Demon Kite sa gitna, he destroyed the base turret and they even got the Lord. Pero mukhang sa ibaba, itutuloy ito ng Cavalry. Lalabas yung Lord. This is not a perfect timing for the side of Team Liquid Philippines. Nandiyan si Holy Moly. AOG nagamit like and pause. No sir, may minion wave sa baba. And there you have it. We're having already first game number 3 at ang Team Liquid Philippines.